Siya'y matigas ang ulit. Nang makapasok na sila Andres at Isabel sa abandonadong gusali, ay hindi sila tinigilan ng mga tauhan ng Yelka at nang paakyat na sila ng hagdan ay huminto si Isabel na agad niyang sinabihan ang binata na hindi na niya kaya na agad nakita ni Andres na duguan na ito dahil tinamaan ng bala nang nasa taxi pa lang sila na tinulak pa ni Isabel ang binata at sinabihan niyang mauna na ito para mailigtas niya ang buhay niya. Pero hindi siya iniwan ni Andres na kahit sabihin niyang hindi siya tatantanan hanggat hindi sila napapatay. Hiniling pa ni Isabel na kapag nakaligtas ang binata ay sabihin niya kay Greg na buhay pa si Raven na kinagulat ni Andres dahil may isang taong nag-uugnay kay Isabel at Greg. Kahit madami pang umaatake sa kanila ay pinatayo pa din ni Andres si Isabel. Habang tawag naman ng tawag si Aling Esang sa binata, pero hindi ito sumasagot kaya mas nag-alala ang matanda na agad namang sinabihan ni Luis na baka busy lang kaya sinabihan ni Aling Esang na siya na lang ang tumawag sa binata baka sakaling sagutin niya. Pero sinabihan naman ni Luis na kanina pa ito tawag ng tawag at text ng text sa kuya niya pero wala itong sagot na kahit isa. Sinaad ni Aling Esang na lagi na lang inuuna ni Andres ang buhay ng ibang tao kesa sarili niyang buhay. Nang tumatakbo na sila Andres at Isabel ay bumigay na ito na mas dumami pang dumating na sumugod sa kanila. Nanlaban si Andres at madami siyang napatay pero hindi pa rin nakayanan ng binata lalo't mag-isa lang siya. Kaya ilang beses siyang pinagbabaril hanggang humandusay na ito sa sahig. Giniit pa ni Aling Esang kay Luis na napakabait ang apo niya pero minsan matigas ang ulo niya dahil hindi ito nakikinig sa kanya kapag pinagsasabihan niyang kailangan niyang isipin ang sarili niya na walang kaalam-alam ang matanda na nag-aagaw buhay na si Andres dahil sa pagtulong niya kay Isabel. Nilapitan pa ng mga tauhan ng Elka sila Andres at Isabel at tinutukan pa nila ng mga baril pero nang makita na silang wala na silang pag-asang mabuhay ay iniwan na nila ang mga ito. Habang gulong-gulo naman si Greg sa sandaling yan dahil sa pag-iwan nila kay Andres sa alanganing sitwasyon na saktong tinawagan naman siya ni General Novilla kaya nireport niyang hawak na niya yung package. Iyak naman ang iyak si Yaya Madel na agad niyang sinabi kay JB na ayon sa doktor ay malubha ang daddy niya kaya hindi ito makapagsalita nang saktong may 2 pulis na dumating para imbestigahan ang nangyaring pamamaril sa dating general. Agad tinanong ng pulis kung may idea si JB kung sino ang gumawa sa nangyari sa kanyang daddy at kung may nakaaway ba ito o di kaya nakabanggaan sa dating operasyon pero hindi umiimik si JB kaya sinabihan ng pulis na kailangan nilang makipag-cooperate sa kanila kung gusto nilang malutas yung kaso na agad namang sinabi ni JB na hindi niya alam. Nakiusap naman si Yaya Madel na malubha ang daddy ni JB na baka pwedeng bumalik na lang sila kapag okay ng lahat na agad namang naintindihan ng mga pulis. Sinabihan naman ni Greg ang team na ibibigay na ni General Novilla yung perang bayad sa kanila dahil mission accomplished ang mga ito at nakuha nila yung package kaya ipapadala na lang niya sa kanilang lahat yung mga share nila. Sabay sinabihan niya silang lahat na pwede na silang umuwi para makapagpahinga na din na si Andres at JB lang ang wala sa kanila. Sino ang darating para tumulong kila Andres sa sandaling yan na sa oras ng kagipitan at wala na siyang maaasahan? Ay may tao pa kayang darating para matulungan sila at masagip ang buhay ng binata? Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Incognito dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.